Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang nakipaghiwalay si RJ kay Claire. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Zoe, iniwan sina Annalyn, Nurse Evan at Nurse Karen sa lugar ng isang batang inaakalang nanuno. Nagpumilit kasi si Annalyn na magpaiwan para kunin at pilitin ang bata na mapatignan sa doktor kahit walang pahintulot ng tiyahin nito. Nagpanggap si Annalyn na sumakit ang tiyan para makapasok ulit sa bahay ng bata. Pumayag naman ang babae na makigamit ng banyo si Annalyn. Hindi alam ng babae na may binabanak na itakas si Annalyn itong bata. Pinakawala ni Annalyn ang bata. Kusang sumama ang bata kay Annalyn dahil nagmamakaawa ito na madala siya sa doktor para mapatignan sa mga doktor. Gustong-gustong gumaling ng bata. Ang kaso nga lang ay mas naniniwala ang tita ng bata dito nga sa albularyo. Kaya pinilit nito na ipagamot sa albularyo kesa sa mga doktor. Pinadaan ni Annalyn ang bata sa likod para makasama sa pagtakas nila. Habang nasa biyahe si Zoe, inuusig ng konsensya niya si Zoe. Natatakot din si Zoe na baka siya ang sisihin kung sakaling may mangyaring masama kila Annalyn. Binalikan ni Zoe sina Annalyn. Nakita ni Zoe na natataranta na sina Annalyn kung paano sila makakaalis at makakatakas sa babae kasama ang bata. Agad binuksan ni Zoe ang pintuan ng kotse at agad pinasakay sina Annalyn. Laking pasasalamat ni Annalyn sa pagdating ni Zoe sa lugar kung saan din sila iniwan nitong si Zoe. Buong akala kasi ni Annalyn ay tuluyan na silang iniwan ni Zoe at nagsarili na lang ito na magpunta sa medical mission na pupuntahan nila. Nagsisigaw ang babae. Nanghihingi ng tulong ang babae sa mga kapitbahay nito. Sigaw siya ng sigaw na tinangay daw ang pamangkin niya ng mga nagpakilalang doktor sa kanya. Hindi mapakali ang babae. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dahil sa pagsama ng pamangkin niya kina Annalyn. Samantala, nakarating ng matiwasay sa medical mission sina Annalyn. Dala ang bata na tinulungan nila para mapatignan sa mga doktor. Agad chinek ang bata. Napag-alaman na bukol ang tumutubo sa ulo ng bata. Kwento ni Annalyn lahat ng paniniwala ng tiyahin ng bata. Naniniwala daw kasi ang tiyahin ng bata na nanuno ang bata kaya may tumutubong bukol sa ulo nito. Pinaliwanagan ni Annalyn ang bata na hindi totoo lahat ng sinasabi sa kanya, na kaya siya kinukulong ay dahil nanuno ito. Ang totoo lang ay masakit ang bata na kailangan ng gamutin ng mga doktor. Naniwala naman agad ang bata kay Annalyn. Magaan ang loob ng bata kay Annalyn dahil niligtas at tinulungan siya nito. Samantala, pinuntahan nila Nurse Evan, Nurse Karen sina Tiang Susan. Nagtanong si Tiang Susan kung bakit matagal bago sila nakasunod sa medical mission. Nagkwento sila kung ano ang nangyari sa kanila sa biyahe. Nagsabi si Nurse Evan, "Alam niyo ba, may nirescue kaming bagets." Gulat na gulat ang reaksyon ni Tiang Susan at Josa. At ito nga ang pinakabongga sa lahat. Tinulungan kami ni Doc Zoe. Nakita ni Josa na nasa likod nila Nurse Evan si Zoe. Kaya pinagdiinan na sinabi ni Josa, "Talaga? Tinulungan kayo ni Zoe?" Sumagot si Nurse Evan at Nurse Karen na oo, totoo. Iniwan na niya kaming tapos binalikan niya kami. Sakto naghahanap kami ng masasakyan para makalayo sa tiyahin ng bata. Nagulat sina Nurse Evan at Nurse Karen nang biglang nagsalita si Zoe sa likod nila. "I didn't help you. I helped the kid. May sakit siya at kailangan niya ng tulong." Nagtinginan si Nurse Evan at Nurse Karen. Dagdag ni Zoe, "Alam niyo ba kung kayo lang yun nandun, hindi ko kayo babalikan. Iiwan ko kayo doon."
Sabay alis nitong si Zoe. Nagmaldita na naman nga itong si Zoe. Kaya napasabi si Chang Susan na grabe talaga ang ugali ng babaeng yun. Pero mabuti at may natira pa siyang awa sa bata. Kaya binalikan niya kayo. Nagsabi si Nurse Evan, oo nga, binibida na nga natin siya, ayaw niya pa. E di wag na lang. Pero at least ngayon, ligtas na tayo. Kasama na siya sa hahanapin ng tiyahin ng bata. Sabay nagtawanan si Nurse Evan at Nurse Karen. Sa kabilang banda, dahil nasugatan si Lynette sa paa, iika-ikang lumalakad si Lynette habang namahanda ng pagkain. Hindi na sinabi ni Lynette kay Chang Susan kung ano ang nangyari sa kanya. Basta ay pinagpatuloy na lang ni Lynette kung ano ang ginagawa niya. Habang nag-aayos si Lynette, biglang sumulpot si Claire. Inaya ni Claire si Lynette na kumain sila ng pasta. Kasama itong si RJ. Nagsabi si Claire habang taas ang dala niyang pasta. May pasta ako, tara kain na tayo. Agad naman tumanggi si Lynette. Nagwika si Lynette kay Claire. Claire, okay lang ako. Hindi pa naman ako gutom eh. Maraming salamat. At saka isa pa, ayoko talagang makigulo pa sa inyong dalawa ni Doc RJ. Kaya iiwas na lang ako hanggat maaari. Naiintindihan naman ni Claire si Lynette. Mabuti pa daw si Lynette dahil marunong si Lynette na ilugar ang sarili niya at irespeto kung ano ang relasyon na meron sila ni RJ. Iniwan ni Lynette si Claire. Samantala, habang nagpapahinga sina Chang Susan at Josa, napagkwentuhan nila ang inuugali ngayon ni Lynette na parang mukhang wala ito sa sarili. Ulutang itong si Lynette. Malamang daw ay apektado pa din si Lynette sa nangyari sa kanila ni RJ. Nagsabi si Josa na nalilito na ako sa dalawang yan. Hindi na malaman. Sabi ni Lynette, wala na daw pero yung mga reaksyon naman ni Lynette, iba din eh. Sumagot si Chang Susan. Hindi mo ba alam yung larong tagu-taguan ng feelings? Ang mahuli taya? Narealize ni Josa na tama nga si Chang Susan na baka ayaw lang talaga malaman ni Lynette ng ibang tao ang totoong nararamdaman niya. Kaya pinipilit ni Lynette na maging okay sa harap ng ibang tao. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis si RJ. Kinausap na ni RJ si Claire. Nagsabi si RJ, pwede ba tayo mag-usap Claire? Nagtataka naman si Claire. Nagtanong si Claire tungkol saan. Sumagot si RJ na about us. About the truth. Mangiyak-ngiyak si Claire sa sinabi ni RJ. Pero alam na ni Claire ang buong katotohanan dahil kahit kailan ay hindi mapapalitan ng kahit na sino man ang pagmamahal ni RJ para kay Lynette. Magpaparaya na kaya si Claire? Nagagalit kaya si Claire kay Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!